Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako si Marie Chris Lokyao ng Department of Agriculture National Organic Agriculture Program. Makinig po kayo sa Maunlad na Pilipino radio program ng Department of Agriculture dito lamang sa 702 DZAS. Suportahan po natin ang mga Pilipinong organikong magsasaka at mangingisda. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Gumigising ng maaga, panibagong hamon sa'kin ng araw na to. Magsusumikap at nangangarap para lamang sa inyo. Isang panalangin po muna tayo. Panginoon, maraming salamat po sa buhay at sa pagkakataon na muli magsimula sa isang panibagong taon. Sa bawat biyaya, maraming salamat, kabilang ang kalusugan, pagmamahal po ng aking pamilya at mga kaibigan, sa lahat ng mga pag-aaruga at gabay ninyo sa akin. Tunay nga na maraming pagkakataon na alam kong ikaw yon, Lord. At patuloy mo po kong samahan, bigyan ng lakas at tapang upang magampanan ang mga tungkulin at magbigay ng pag-ibig pa sa iba. Luwalhatiin pong patuloy, nawa ang inyong pangalan at patuloy na gabayan po ninyo ako sa landas ng kabutihan. Ayan po ang aking panalangin para po sa aking nalalapit na kaarawan, which is bukas po, November 17. Itinataas po namin muli sa inyo, Lord, ang simula, kabuuan hanggang lapag ng programang ito sa matamis na pangalan ni Jesus na ating tagapagligtas. Amen. At para sa salita ng karunungan, huwag matakot sa pagbabago. Ito ay bahagi ng pag-unlad. Magandang umaga po. Ayan nga po, no? Ako po si birthday girl. Ako na talaga nagsabi na po. Ngayon po yung araw ng Sabado, November 16, 2024. At syempre po, bago ang lahat, welcome po sa Season 6, Episode 46 ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Sa mga kakatunin pa lang po, thank you so much po sa mga nagpapabatid na kami ay malinaw sa kung nasan man po kayo. Thank you so much. That means a lot to us. That means also na nakikinig po kayo sa amin. Maraming salamat po. Sa mga kakasama po lang po, bagong kumbaga, napadaan po kayo sa frequency na to, no? Accessible po tayo via online streaming ng dzas.febc.ph. Ganyan din po sa Facebook. Pwede nyo pong hanapin yung ating FEBC Philippines, and of course sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV na mga Facebook page. Madali nyo pong makikita dyan kung saan po tayo naka-simulcast. And of course, nasa talapihitang 702 po tayo for the longest time po sa AM band. And of course, speaking of mga nakikinig sa ating programa, syempre, it is our delight na mabati po ang bawat isa sa inyo, lalong-lalo na po syempre yung mga nakikita namin sa aming comment section, sa mga program links po namin. Kabilang po si Ma'am Helen Arellano, isa na nga po sa ating mga masusugid at taga-subaybay. Good morning po sa lahat ng nakikinig at nakikinig sa Maunlad na Pilipino. Maganda ang mga segment, may kaalaman. Ang agri-history, informative. Ayan, thank you so much po for this wonderful feedback. Ma'am Helen Arellano, enjoy listening po. Sit back and relax. Kami pong bahala sa inyo dito sa MNP. At magandang araw po, Maunlad na Pilipino. Thank you so much po sa patuloy na pagbabahagi ng information. Ingat po kayo lagi, Miss Ella, Kajon, at lahat ng staff. Mula po yan kay Ma'am Dulce Alicante. Thank you so much po, nakakakilig. Bakit ganon? Thank you so much po. Magandang umaga din po sa ating mga listeners. Kabilang nga po, no, malinaw po sa Angono, sa QC. Yan po, no, saan pa ba nag-feedback na malinaw daw po sa kanilang ating reception or ang ating sagap. Okay, mula po ito kina
Ma'am Weng Ramos Manalastas, clear and loud here in Angono. Blessed morning. At kay Ma'am Rosa Arigin na nakikinig po sa Quezon City. Good morning po sa lahat. At sa inyo rin po sa ating mga listeners, the rest of our listeners na nag-leave po ng ating comment. Kasama po dyan si Sir Epifanio Salvador, Ronald Young, Euphorcina Bernardino, Ma'am Jennifer Arile, Cristalino sa tingin. Blessed morning po Maunlad na Pilipino. At gayon din po kay na Elvira Resirdo Batuhan or Batuhan. Liwayway Atienza, blessed morning po kay John and Sis Ella. At good morning din po kay na Ma'am Butter Ocampo, Jovi Baer, Nora Cancela. Ayun. Kung hindi ko pa po nabasa kay Ma'am Liwayway Atienza na nagbabanggit din pong malinaw ang ating sagap sa kanila. At gayon din po sa ating nag-iwan ng comment. Good Saturday morning po Ma'am Ella and Kajan at sa lahat ng mga listeners ng Maunlad na Pilipino. God bless po ang inyong ministry. Mula po ito kay Ma'am Leonida Tela sa Cada Rubio. Thank you so much po Ma'am. And it's lahat po ng mga binabasa naming mga mensahe dito. Syempre po, sabi ko nga sa inyo, I think I mentioned this in one of the episodes na recent po nating in-air. It's always like opening a love letter, di ba? Po gustong-gusto natin yan nung usong-uso pa, yung nagsusulatan ho tayo before the onset or the parang laganap na gamit ng ating mga mobile phones. Ito yung may mga heartfelt na mga sulat ho tayo na talagang literal, sulat kamay. So this one po, parang ganun yung pakiramdam dahil syempre nag-evolve na yung ating teknolohiya. At meron pong katanungan kaugnay sa ating mga magsasaka na apektuhan ho ng ating mga typhoon na nagdaan kay Ma'am Mayan Damian. Thank you for your love and care po sa ating mga magsasaka with regards po sa ating mga hindi may iwasan, of course. Ano po ang ating mga natural disasters. Pero sabi nga natin, kaya po natin itong ma-prevent. But ang question po niya, kamusta po yung mga tanim na ating mga magsasaka? Good morning po, Ella and Kajan. Ayun nga po, kinakamusta po ang kalagayan ng ating mga magsasaka. Syempre po, sa bahagi ng Department of Agriculture, tayo po ay agarang nagbigay ng mga assistance po doon sa ating mga bahagi po ng ating bansa na kung saan ay meron po tayong mga lubhang na apektuhan po natin mga magsasaka and of course mga mangingisda at tunay pong hands-on ng ating, of course, yung ating leadership po under ng ating kalihim na recently po, maibahagi na rin lang namin na nagdiwang po ng kanyang unang taon sa serbisyo noong November 6. So, happy anniversary, happy work anniversary po sa aming kalihim na si Francisco Pitio Laurel Jr. Si Sec Kiko po ay hands-on, kasama po of course ang ating Pangulo na talagang magtingin po at magbigay ng karampatang tulong po para sa ating mga magsasaka at mangingisda na lubos na naapektuhan ho. As with all na nangyayari po, hindi lamang sa typhoon, but this one, specific yung ating pangangamusta sa ating mga nasalanta po ng ating typhoon. Thank you so much po once again kay Ma'am Mayan Damian. And ngayong umaga po, let's move on sa ating topic for this morning. Naiikot po sa karanasan po ng isa po nating trainer mula sa Salam Nature's Farm sa EPL sa Zamboanga, Sibugay. Hello po sa mga taga Region 9, specifically po sa mga taga Zamboanga, Sibugay. Magandang umaga po sa inyo. At ito po ay ang ating usapin. Katuwang po natin ang Agri On Air ng Agricultural Training Institute, ang ating RSF TOT or Training of Trainers on Farm Business School. At yan nga po si Sir Muhammad Yusuf Omar po yung makakasama natin. Siya po yung trainer na nabanggit nating Nature's Farm po. Abangan po yan maya-maya lamang. At syempre, tunghayan pa rin po ngayong umaga. Kasama po dito in a short while ang editorial ni Kajan Enriquez. Kaya din po ang ating Regions on the Go. Kasama ating mga farmcasters and of course ang ating agri-history. Nabanggit
nabanggit po ni Ma'am Dulce kanina, no? Tama ba ako? Hindi ba ako nalito? Si Ma'am Dulce yata or si Ma'am Helen Arellano. Dulce Alicante or Ma'am Helen Arellano. Either po sa ating mga listeners na nakapagbanggit ng ating agri-history and of course, ang Farmtastic Pinoys. Dito po kasama natin ang ating segment producer na si Binibining E. Marie Vergara and syempre po, hindi pa tayo natatapos doon. Ang Unlad Komunidad, dito naman po kasama natin dito ang Philippine Rural Development Project or PRDP. Weekly po nakikipag-ugnayan sila sa ating programa upang maibahagi po yung mga latest mula sa ating World Bank funded project na ito. And of course, hindi po tayo uuwing luhaan pagdating po sa ating Agri-Trivia segment. Dahil, syempre po, mag-uwi po tayo ng ating bagong Batid Pa Rin Nyo para sa episode na ito. Syempre po, lingkod po namin yan sa inyo, 1 oras na hitik sa impormasyong ugnay sa agrikultura. At, syempre nga po, no, para sa bahagi ni Ka John, ito po yung tungkol sa ating 15 million peanut-based project. Ayan po, no, nasa ganong klaseng halaga po para po sa ating mga Pangasinense na mga kooperatiba. Pakinggan po ulit natin si Ka John Enriquez. Ka John. John Enriquez para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Isang magandang umaga po pa sa inyo lahat. Ngayon po ay Sabado, ika-16 sa buwan ng Nobyembre. At ngayon po pag-usapan naman natin ang isang uri ng tanim na malawak yung ginagamit o ginagawa sa ating bansa. Ano po tayo ay rice producing country. Meron tayo malawak na taniman ng palay, taniman ng mais, nyugan, malawak na nyug, maraming taniman ng gulay. At isa po sa magandang balita ay yung mga kababayan natin yung nagtatanim ng mani. Sa katunayan po, naalala ko, si Secretary William Dar, nung siya ay nag-abroad, ay nakakuha siya ng 2 variety ng mani na malalaki sa bansa po ng India. At dito nga po, ito dinala rito at sinubukang itinim para makita po ang magiging epekto nito o magiging sa ating mga kababayan na gustong kumita. At naging matagumpay naman po yan dahil nasubukan po yan sa Pangasinan. Ang Department of Agriculture sa Philippine Rural Development Project ay nag-turn over po ito ng 11 million pisong peanut production, consolidation at marketing project. Binigay po ito sa Aranal Totok Federation of Free Farmers Multi-Purpose Cooperative. O yan po, isang kooperatiba na kinabang dito. Sa tulong na umaabot po na halagang 15 milyon piso. Ngayon, ang project po ay binubuo po ito ng kumbaga na 14.7 milyong pisong peanut consolidation at storage facility. Meron silang ginawa yung mga imbakan para hindi masira ang mga mani. Meron binigay ng mga trucks, mga traktora at meron pong kapital, yung tinatawag na financial capital. Noong 2023, ang Philippine Statistics Authority ay nag-uulat na umabot ng 31 million metric tons ng mani ang na-produce sa buong bansa. Ang Ilocos region po dito ang nangunguna sa peanut production. Umabot po ito ng ani nila ng 12 metriko tonelada. 12,000 metriko tonelada. 12,000 metriko tonelada. Sumunod po dito, 5,000 metriko tonelada o halos 46% ng mga tanim na ito ay nagbuhat po sa lalawigan ng Pangasinan. Sa pamamagitan ng proyektong ito, ang Aramal Totok PFC, ito po ay Free Farmers Association, ay sila po ay namahala sa contract growing. Sistema po yung contract growing. May mga kababayan tayo mga magsasaka na bibigyan po ng binhi. Pagkatapos sa mga hinakayaan na, pati yung abono, yung patubig, bibigyan po lahat yan. Pagkatapos, meron silang kasunduan kung magkano bibili nito. Kung ano man na maging pagbabago ng market price ng mani, kung ano na pagkasunduan nila, ayun po ang masusunod. Kaya natinyak nila na sa kasalukuyang market price ng mani, tataasan nila ng ito
para siguradong yung mga magsasaka ay meron nakikitain. O kung sakali man bumaba ang presyo nito. Yan po maganda. Bukod po sa Peanut Consolidation and Storage Facility, ang Aramal Totok FFC ay nakakatanggap din ng Department of Agriculture's Integrated National Swine Production Initiative para sa Recovery and Expansion o INSPIRE program. Maganda po yun dahil nakikita natin na ang mga tulong na ibinibigay po ng Department of Agriculture ay talagang hindi na sa isang klase ng tanim. Bagamat ang talagang number one talagang tulong na binibigyan ay yung pong sa pagpapalay. Sa mais po malawak din, sa iba't ibang uri ng tanim, pati sa paghahayupan. Ngayon po dumako na tayo sa ating mga kababayan, magbibigyan ng mga balita para sa ating Regions on the Go. Magandang umaga! Narito ang balita ngayon mula sa Riyong 1. Ang ILD ay sumusulong sa outreach na nagbibigay ng mga serbisyo sa laboratory sa kabila ng malakas ng pag-ulan. Matagumpay na nagsagawa ng outreach activity ang Integrated Laboratories Division ng DA Ilocos Region sa San Emilio, Ilocos Sur noong October 30, 2024. Ang kaganapan ay naglalayong mapahusay ang kalaman sa agrikultura at magbigay ng suporta para sa mga lokal na magsasaka. Ang outreach ay naglalahok ng mahalagang serbisyo, kabilang ang pagsusuri at rekomendasyon sa kalusugan ng hayop, pananim, lupa, at biological control agent at iba pang mga technical na serbisyo, kabilang ang Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory, Regional Feed and Chemical Analysis Laboratory, Regional Crop Protection Center at Regional Soils Laboratory sa mga nagbigay ng libreng serbisyo para sa magsasaka. Ani ni Mayor Joey Warren Bragado ng San Emilio, nagbigay ng pasasalamat sa DARFO1, pinasalamatan ang ahensya sa dedikasyon nito sa pagtulong sa pagtugon ng mga hamon sa kinaharap ng mga lokal sa magsasaka. Mula sa Riyong 1, ako si Reynalyn Gorospe, nag-uulat. Nagsagawa ang Department of Agriculture Regional Field Office No. 2 ng kauna-unahang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Summit na may temang Green Cities, Reimagining Urban Spaces Through Agriculture sa unang Cagayan Valley Agri-Ugnayan na ginanap sa Isabela Convention Center, San Fermin, lungsod ng Kawayan, Isabela. Layunin ng nasabing pagtitipon na baguhin ang mga urban na lugar at ang mga magsasaka tungo sa makabagong kasanayan sa agrikultura na naaayon sa mga pangunahing estratehiya ng ahensya upang matiyak ang kanilang matibay na dedikasyon at pagtutulungan para mapalakas ang produksyon at makagawa ng mga dekalidad na produkto na makapagbibigay ng abot kaya, ligtas at madaling makuhang pagkain sa kani-kanilang mga komunidad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Department of Agriculture Regional Field Office No. 2, Regional Executive Director Rosemary G. Aquino ang mahalagang papel ng mga magsasaka sa pagsasakatuparan ng vision ng DA na gawing moderno ang agrikultura. Sa keynote speech ni Undersecretary para sa High Value Crops Development Program, Sherry Marie Caballero, sa pamamagitan ng kanyang kinatawan na si Ginoong Carl Vincent Gapasin, National Urban and Peri-Urban Agriculture Program Coordinator, hinikayat nga ang mga kalahok na ipagpatuloy ang paggawa ng ligtas at abot-kayang pagkain para sa bansa. Dagdag pa riyan, dumalo ang mga eksperto mula sa iba't ibang larangan at ibinahagi ang kanilang mahahalagang kaalaman at karanasan sa makabagong agrikultura at mga kasanayan. Ibinahagi ni Ginoong Reden Velarde, Officer in Charge, Regional Manager ng Bureau of Plant Industry Regional Field Office No. 2, PQS Cagayan, ang kanilang tungkulin bilang regulatory arm ng Philippine Department of Agriculture sa mga usapin ng pag-import, pag-export at domestic movement, gayon din ang market access ng mga halaman at produktong halaman. Dumalo rin sa nasabing aktibidad ang Pangulo ng Cagayan State University, ASEAN Engineer Arthur G. Ibanez at mga kawani ng SUC. Ipinaabot naman ni Engineer James Cabildo, ASEAN Engineer, ang mga milestone at matagumpay na pagpapatupad ng iba't ibang interbensyon na ipinagkaloob sa universidad sa pamamagitan ng kagawaran. Samantala, bilang bahagi ng kaganapan, nagkaroon ng open forum na nagbigay daan sa mga dumalo upang magtanong, magbahagi ng mga issue at mga alalahanin na hinaharap ng sustainable agriculture at kung paano mapapanatili ang malawakang implementasyon nito. Para sa masaganang agrikultura, maunlad na ekonomiya, Hazel Castillo, nag-uulat. John Enriquez para sa
Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. At sa bahaging ito, maraming salamat po ulit sa ating mga farmcasters ha. Malapit na yung pagkakataon na muli po tayong magka face-to-face meeting. Nakaka-excite! Tunghayan naman po natin ang agri-history sa bahaging ito. Tungkol po ito sa ating tinatawag na AMR or Antimicrobial Resistance. Kasama po natin dito si Marie Vergara. Markahan na ang inyong mga kalendaryo at maging updated sa agriculture-related happenings dito sa Agri-History! Agri-History na! Ako si Marie Vergara para sa isa na namang informative na talakayan tungkol sa mga mahahalagang pangyayari sa sektor ng agrikultura. Para sa araw na ito, pag-uusapan natin ang isang selebrasyon na sa unang sulyap mukhang walang kaugnayan sa agrikultura. Pero ang totoo, apektado ang bawat sektor dahil sa isyung nakapaloob dito, ang Antimicrobial Resistance o AMR. Nangyayari ang AMR kapag hindi na tumatalab ang mga gamot laban sa mga bakterya, virus, fungi at parasites. Dahilan upang lalong lumala at posible pang kumalat ang mga sakit at impeksyon. Sobra-sobra at maling paggamit ng gamot ang pangunahing dahilan ng AMR. Isa ito sa mga nangungunang alalahanin sa pampublikong kalusugan at kaunlaran. Lalo't mahigit 1,000,000 at 200,000 katao ang namatay dahil sa AMR noong 2019. Ayon sa World Health Organization o WHO. Ngunit sa liwa sa paniniwalang tao lamang ang tinatablan ng AMR, apektado rin ito ang sektor ng agrikultura, partikular na ang industriya ng paghahayupan. Ayon sa World Organization for Animal Health o WOA, ang paglaganap ng mga bagong strain ng resistant bacteria sa mga hayop ay nakapagdudulot ng pagkalugi sa mahigit 1.3 billion animal raisers at lampas 20 milyong mangingisda sa buong mundo. Isa sa mga pinag-uugatan ng mga kaso ng AMR sa mga hayop ang pagtatapon ng antibiotics at ng dumi ng hayop na may AMR sa lupa at mga katubigan. Kapag nagkaroon nito ng kontak sa iba pang hayop, posible rin silang maapektuhan ng AMR. Dahil dito, mahalaga ang wastong pagtatapon ng mga gamot at animal wastes upang maiwasan ang paglaganap ng AMR. Isinusulong din ng WOA ang pagpapatupad ng good animal management practices tulad ng disease prevention, pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan, at responsableng paggamit ng antimicrobials upang matiyak na mananatiling epektibo ang mga gamot para sa tao at hayop. Upang mas paigtingin pa ang panawagan laban sa AMR, inindoso sa 68th World Health Assembly noong 2015 ang isang Global Action Plan upang tutukan ang pagpapalaganap ng kaalaman at pag-unawa tungkol sa AMR. Kabilang sa global awareness campaigns na ito ang pagdaraos ng World AMR Awareness Week o WAAW tuwing November 18 hanggang November 24. Layunin nitong isulong ang mahuhusay na kasanayan sa medisina at pag-aalaga ng hayop sa pamamagitan ng multi-sectoral approach. Kaisa ang Pilipinas sa pagdiriwang ng taunang WAAW. Sa sektor ng agrikultura, tinututukan ng Department of Agriculture o DA sa pamamagitan ng Bureau of Animal Industry o BAI at iba pang livestock-attached offices nito ang pagpapatupad ng National Action Plan to Combat AMR upang tuluyang mapuksa ang AMR at mapanatiling tuloy-tuloy ang masaganang industriya ng paghahayupan at pangingisda, pati na ang pagkamit sa isang food secure at resilient na Pilipinas. Isa
Isang mahalagang pangyayari sa ating agri-fishery sector ang natutunan natin this week. Sundan ng maunlad na Pilipino sa Facebook, pati na ang Department of Agriculture sa Facebook, X at YouTube. Magsama-sama tayong muli sa susunod na Sabado. Ako si Imari Vergara para sa Agri-History. At nariyan na nga po ang bahagi ng Agri-History para sa linggong ito. Kayo'y nakatutok pa din dito sa Maunlad na Pilipino. Ella Arsiaga. Para sa Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS FEBC Radyo TV, Agapay ng Sambayanan. Yan, para po sa ating panibagong edisyon ng ating segment, katuwang po ang ating Department of Agriculture, Agricultural Training Institute. Ito po ang Agri On Air. At pag-usapan po natin sa araw na ito ang tungkol sa ating RCEP, Training of Trainers on Farm Business School. At para po sa ating diskusyon na ito at kwentuhan, makakasama po natin si Mr. Muhammad Yusuf Omar, trainer po ng Salam Nature's Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Welcome po, Sir Matt, sa ating programa. Kamusta po kayo? Okay naman po. Magandang araw po sa lahat ng mga tagapakinig. At yes po, I'm happy to be here po. We're so happy din po na makasama kayo at dahil nga po dyan, nais po natin sa mga listeners po natin, syempre, they might be interested to know paano po ba tayo napunta sa pagsasaka? Ano po yung mga nag-udyok sa atin na ma-involve po sa pagfa-farm? Actually, ang background ko po is hindi po talaga sa agriculture. Nakapagtapos po ako ng AB Psychology back in 2020 at sa ano po yun sa Jensan, South Cotabato. So medyo malayo po dito sa Municipality of Ipil, Zamboanga, Sibugay. So, pagkatapos ko po mag-psychology, yun, nakapagtrabaho ako sa iba't ibang lugar, mostly related sa field ko. And etong Salam Nature's Farm po kasi, kung saan ako nagatrabaho ngayon, dito po, ang may-ari po nito is tita ko, which is kapatid po ng tatay ko. And ever since then, ever since I think college pa or pagkatapos ko mag-graduate ng college, parang sinasabihan ako ni tita or nagtatanong siya if gusto mo ba magtrabaho dito sa Salam as a trainer. And then all these years, parang gina-consider ko man din po. And yun, nagkataon last May of this year lang, doon na po natuloy. Lumipat ako dito sa Ipil at yan, dyan po nagsimula ang aking experience. Siguro pwede ko sabihin sa mundo ng agrikultura. Yes po. Pero yun po ang background ko. Oo. So, hindi talaga siya yung first, parang idea ninyo na gagawin ngayon sa present time. So, parang si tita talaga. So, shout out po kay tita. Na nag-introduce sa inyo. And napansin ko po yung punto po ng pagkakabanggit natin, it's salam. Ano po kaya yung Salam meaning po. nito? Salam? Yung Yes, nature's salam farm. po. Yeah, salam. Yes Parang po. mali yata yung basa ko kanina. Salam yata yung Okay lang po. nabanggit ko. Okay lang So, po. yeah. Ano po kaya yung ibig So, sabihin? ang salam po is an Arabic word which means peace. And yes, because kami po, we view ourselves and we identify as a Muslim farm. We are actually working to be halal certified po. And that is basically our identity because I believe dito po sa Zamboanga, Sibugay, or even Zamboanga Peninsula as a whole, mabibilang lang din po ang mga Muslim farms or farm schools. And so yan po ang background basically ng farm po. And ako po, Muslim po ako. I come from a Muslim family. And of course, si tita ko po, ang may-ari ng farm is Muslim din po. So yun po. Salam means peace. So, sa inyo pong pagpasok sa inyong business venture na ito, which is yung ating Salam Nature's Farm, natagpuan naman po ninyo ang inyong kapayapaan o peace. Yes po. Yes po. Okay, so more on that po, siguro i-share natin yung mga tanim and yung mga products po natin. Bigyan lang po natin ng idea since radio po ito, yung tagapakinig po natin, i-visualize, let's help them visualize po yung gaano po kaya kaluwang si farm, ano yung matatagpuan dito. So ito pong farm or Salam Nature's Farm, it's about 5.5 hectares po. Ang main product namin talaga is rice. Meron po kaming 2 hektarya na ang purpose niya is para talaga sa rice production. Aside from that, ano rin po kami, we are accredited sa ATI or Learning Site for Agriculture kami, as well as connected din kami sa TESDA.
So that's kind of our ways of making money po. Sa TESDA, we have three qualifications, which is the agricultural crop production, organic agriculture, tsaka production on high quality inbred rice. As for production po, mostly sa production namin is for personal consumption. So including dyan, we have yan mga talong, meron kaming okra, lettuce. Tapos, but again po, most ng mga pinoproduce namin at this point is for personal consumption. Meron din po kaming livestock, meron din pong mga small ruminants. But now, since we are in the process of becoming certified or becoming a certified organic farm, hindi pa po kami masyadong nagfo-focus sa mass production as well as selling. In terms of selling, sa rice po talaga kami nag-focus. Sa rice and sa training. As for sa mga commodities namin, more on personal consumption po. Okay, so sa ating pag-establish po ng mga training and yung mga matatagpuan natin commodities and as well as yung livestock din po natin, Sir Mad, dito naman po sa ating tinatawag na, since syempre yung topic natin is on the training of trainers on Farm Business School. Ano po kaya ito? Tsaka sino po ba yung parang mga naging essential para ma-invite po tayo sa training na ito? So ang nag-invite po sa amin sa training on Farm Business School is ang ATI 9 po. Or I guess pwede ko pa i-shoutout sila Ma'am City. So shoutout po kanila Ma'am City. And yes, ang Farm Business School, ito po ay nagfo-focus para bigyan ng kaalaman ng ating mga farmer at ang mga tao po na involved in the agricultural field and sector para mas mapalawak ang kanilang kaalaman when it comes to the business processes or essentially what happens po pagkatapos ng production. Kasama na po dyan ang record keeping, kasama na po dyan ang management, as well as creating linkages po. So marami po kaming activities during the Farm Business School training. At for me, again po, since hindi man po agriculture ang aking background, medyo malayo po ang aking background, marami po talaga ako natutunan sa training namin sa FBS. Yan. So sa ating FBS training para dun sa mga interested, sa mga open siya sa hindi lang agriculture yung background, kagaya nga po na experience dito ni Sir Mad. And kung meron ka mga zero to basic knowledge, ay surely na-enhance po ito through our training program na ito ng FBS. And siguro po, bukod dun sa ating mga taga-ATI 9 na na-mention natin earlier, pwede po ba natin i-shoutout yung batch na na-attendan natin? Ano po bang batch ito pala, yung nakasama nyo? I believe ito po ang batch 2, kung hindi po ako nagkakamali. This was conducted po last month lang, from September 2 to 11, dito lang din sa Ipil, ang Municipality of Ibel sa Manga Sibugay. So shoutout po sa mga kasabay ko mag-training. And as a trainer namin, si Sir Nino. Nabanggit niyo na po kanina, Sir Mad, yung mga ilan sa topics. Alin po kaya dito yung feeling niyo yung bukod sa nagustuhan niyo, syempre, yung mapapakinabangan po natin back sa ating Salam Nature's Farm? Ang isa po kasi sa main activities namin during sa training is yung paggawa po ng farm business plan. Actually, pagkasimula pala ng training, sinasabi na nila yon. At parang binibigyan na nila ng importansya ang farm business plan. And so I think it was on the second or before the last or second to the third last day of training, doon na po kami nag-present ng farm business plan. At marami po ako natutunan because nagbigay po kasi sila ng template at of course tinuruan po nila ano ang purpose ng farm business plan. Pero doon ko po talaga naintindihan kung gaano ka-importante ang pagplano. Lalo na pag pinapag-usapan ang farming, pag pinapag-usapan kung anong mga commodities meron tayo, sa sakto at sa wasto na pagplano, sa saktong pagplano rather, diyan po talaga natin masasabi at diyan po talaga natin yan po ang pwede natin gamitin para gumawa tayo ng mga desisyon sa mga bagay-bagay po. So yun po yung farm business plan. Yun po yung talagang marami ako natutunan. At para sa akin din po, nakikita ko ang importansya nito. At para sa akin din, the more people na maturuan natin ng farm business plan, lalo ng ating mga farmers, the better po. Because it helps their decision making.
Nararamdaman po namin yung inyong enthusiasm mula sa natutunan natin and for sure na talagang mapapakinabangan natin back sa ating Salam Nature's Farm. And you are, of course, ang designated trainer ng Salam Nature's Farm. Sir, pwede po ba nating i-share yung ano natin, yung kumbaga expertise po natin, yung specialization po ninyo bilang isang trainer? Parang hindi ko po masyadong na-specify kung kailan po kayo nag-start talaga as a trainer po for our Salam Nature's Farm. Actually, I'm in the active process pa po, ma'am, of gaining my TMC para makaturo na po ako sa mga test na qualification namin. But so far, nakatapos na ako ng training sa ATI sa high quality or production of high quality inbred seeds. At ilang beses na rin po ako nakapunta sa mga community namin kung saan kami po ay service provider para makatulong po mag-facilitate. So far po, ang specialization ko lang, or at least ang training na nadaanan ko pa lang is high quality production ng inbred rice. And meron na din po akong NC2 sa organic agriculture, and yan po, so susunod, magkuha na rin ng qualification sa agri-crops, and pag meron na po akong NC or TMC, Trainer's Methodology Certificate sa TESDA, pwede na rin po ako magturo sa mga TESDA qualifications namin dito sa farm. So basically po, I'm still in the active process of gaining my credentials para makaturo po dito. At alam naman sa natin TESDA. na learning never stops kahit pa sabihin na natin tayo na din ay mga trainers na nagtitrain. We continuously undergo yung mga para ma-enhance pa tayo lalo. Kasi yun naman talaga, Yes you po. cannot pour from an empty cup. So nabanggit din natin earlier, Sir Maza, tayo po ay learning site for ng ATI. So gusto po naming malaman paano po kayo na-accredit ng ATI, and of course, yung sa kaugnayan po nito na maibahagi po natin yung learning din natin sa mga kapwa nating magsasaka. During that time po na na-accredit kami sa ATI, wala pa po ako dito because we were accredited back in January 9, 2020. During that time, college student pa po ako. Nandun pa po ako sa Jensen. Pero sa pagkakaalam ko, because hindi naman talaga na-share ni Tita ang buong story or buong background ng Salam, essentially, nakilala niyo po yung farm manager namin, si Sir Juanito Tagtong. I-shoutout ko na lang siya, si Kuya Juanito, our farm manager. So yun po, nagkakilala sila, and then eventually nag-start ang mga connection nila, and then that's where they got to meet the people from ATI, sila Ma'am City, sila Sir Nino, and that's when sila Ma'am City nag-suggest sila na going learning site for agriculture etong farm ni Tita, because at the beginning ang plano naman talaga ni Tita is for production lang talaga, or for self-consumption itong farm niya. And then yun, parang it was an organic process po na na-establish ang farm, na-accredited sila sa ATI, and then soon enough sa TESDA. And yes po, ngayon, whenever there are trainings sa ATI dito sa Municipality of Ipil, minsan po dito sila nagko-conduct ng activities, dito sila nag-conduct ng ISA, and so on. So, yun po. Ayun. And syempre, bilang tayo learning site for agriculture po ng ATI, tayo naman din po ay syempre sa importance ng pag-undergo ng training. So, in your own words po siguro, ano yung kahalagahan na tayo nga po yung nag-undergo? Specifically, balikan lang po natin kasi ito po yung parang main topic natin, yung sa Farm Business School na training. Maraming training, pero ito po yung Yes po, parang yes po. recent natin na na kasama or nasamahan. So ano po para sa inyo yung kahalagahan na nag-undergo po Kahalagahan. tayo? Para sa akin po, importante talaga na lahat ng mga tao, or especially ang ating mga farmer, importante talaga na alam nila kung ano ang halaga ng mga produkto na ginagawa nila or pinoproduce nila. At dyan na po natin makita ang kahalagan or ang importansya from the fact na meron tayong ideya or meron tayong kaalaman kung ano-ano talaga ang proseso when it comes to production, when it comes to going to the market, or essentially following the farm business cycle. By having knowledge about that or being knowledgeable about that po, we are able to essentially make profit
that connects to what we're actually worth. Kasi lahat man po tayo is may halaga man po talaga tayo at lalo na po ang ating mga farmers, syempre alam naman natin na ano sila, masisipag, alam natin na hindi po biro ang pag-farm at etong klaseng training, ito talaga ang nagbibigay sa atin ng kaalaman kung paano natin maximize ang profit when it comes to our production. Kasi pwede naman din po natin sabihin na masakit din sa pakiramdam na for example, nag-e-effort tayo, grabe na ang effort at ang trabaho natin, ngunit hindi equal ang bumabalik sa atin. So, diyan ko po masasabi kung or diyan ko po may ugnay kung bakit po mahalaga itong klaseng training nito or ang FPS. Ayan. Para po sa ating mga taga-subaybay at this point, syempre may mga insights po tayong nais iwanan. Una dyan yung pagiging, na-impress lang din po sa akin kung gaano ka-easy po yung approach ng ating mga farm and then yung ating ATI and kung meron po tayong mga nais na collaborations para po sa mga trainees, ay madali lang po yung ugnayan natin. Parang hindi naman po kayo nahirap. Parang hindi ko na sense na nahirapan kayo dun sa processes na yan. Parang na-inform kayo na merong ganitong klaseng training, tapos attend kayo, tapos ayan, tuloy-tuloy lang yung ating pag-gain ng ating mga knowledge. And with that, siguro, before we wrap up this interview, pwede po ba nating malaman yung mga upcoming plans natin or mga plans natin in the future para po sa ating Salam Nature's Farm? So, in terms of our upcoming plans, ngayon po under construction ng aming assessment or assessment center. Because as we know, importante din po to sa TESDA na after maka-training ang trainees, is ma-assess po sila para makakuha sila ng NC2 certification. So, under construction po ang assessment center namin ngayon as well as ang laboratory po namin. And sa laboratory sa laboratory po namin, we plan to produce biocontrol agents, especially in relation po sa rice production. Limited lang po ang knowledge ko dito. So I don't want to speak too much about that. Baka magmali ako. And aside from that, once we have our organic certification, we plan to focus na sa mass production. And definitely plans are underway para po sa ating Salam Nature's Farm. And with that, sa mga nais po sigurong mga makakontak po sa inyo or may mga katanungan, nais pong dalawin, nais kayong puntahan dyan, ano po ba yung kumbaga contact natin, contact information? Meron ba tayong social media? Pwede po ba natin i-share? Yes po. Yes. Okay lang po na bigkasin ko ang number. Meron kasi kaming number Yes. po. Okay lang na. Sige po. So you may contact us. Ito po ang cellphone number. So pwede po kayo magawa ng pen or paper. Yes. 0945-304-8990. Ulitin ko po. 0945-304-8990. At meron din po kaming email which is salamnaturesfarm@gmail.com. That's SALAMNATURESFARM@gmail.com. At sa Facebook din po, if i-search nyo po, Salam Nature's Farm, I believe po, lalabas naman po yung ang farm namin. Because Sige. I don't think meron man pong ibang Salam Nature's Farm sa Philippines. So yun po. Alright. So meron tayong contact mobile number, email, and Facebook page na iniwan po para sa ating mga interested listeners. And dahil dyan, sir, baka you have a short message po para po sa ating mga tagapakinig, lalo na po sa mga kababayan natin dyan sa Zamboanga Peninsula. First and foremost po, gusto ko lang po magpasalamat sa oportunidad na binigay sa akin. And actually, to be honest po, wala akong masyado confidence and hindi rin ako sure kung tama ang mga responses ko. But anyways, I'm still thankful for this opportunity. Tapos yun, shoutout na lang po sa ATI, sa inyo po sa Central, sa ATI 9. And of course, kanila tita because nag-travel po sila tita. Si tita ko, farm manager namin, si Kuya Juanito. And yun po. And everyone else sa Zamboanga province. Looking forward to more trainings po sa ATI.
as a person po na hindi agriculture ang aking background, I really look forward to trainings po sa ATI. So to everyone, magkita na po tayo. Kita-kita na tayo sa susunod na mga training sa ATI. And dito po yung isang insight ko because of this disposition po no sa interview na talagang people na nagiging involved po sa ating mga trainings with Agricultural Training Institute, they are so eager to learn and napaka-vibrant po. Alam niyo yun, parang wala tayong konsepto na nag-stop na after one training na na-attend natin. It's always passion to learn, to know, and to share yung ano yung nalaman natin. And congratulations po sa ating pagpapatakbo po ng ating Salam Nature's Farm. Hello po kay Tita. Sana makadalaw po tayo dyan sometime in the future. Once again Hopefully. po, para sa ating usapan tungkol sa RCEP, Training of Trainers on Farm Business School, nakasama po natin si Sir Muhammad Yusuf Omar, ang trainer po for Salam Nature's Farm sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Magandang araw po sa lahat. Once again, thank you po sa ating Agri On Air segment. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang sandali. Sangkay, andam ka na ba? Sangkay, andam ka na ba? Sangkay, andam ka na ba? Pamatingan paminaw na. Ang bawat butil ng palay ay mahalaga. Pinagpapawisan ng bawat magsasaka. Ang dapat nating gawin ay magpahalaga upang sapat na bigas makamit ng Pilipinas. Ang bawat butil ng palay ay mahalaga. Pinagpapawisan ng bawat magsasaka. Ang dapat nating gawin ay magpahalaga. Kaibigan yun na lamang, sana ay iyong malaman. Araw-araw dalawang kutsara ng kanin ang ating nasasayang at siyam ng gramo ng bigas ang binabale, wala na lamang. Akala nyo ba hindi masaklap ang ganitong katotohanan? Isipin nyo ng maigi para kayo ay matauhan, kasi karamihan ng bagay ay meron din namang hangganan. Pero di ba't mas mabuti pag matagal mapagpapakinabangan? Ang bigas ay di naka-unli para ito'y hindi maubos. Ang bigas ay bigay ng Diyos, kaya gamitin ng maayos. Ang atin lang naman ay magbigay ng konting konsiderasyon para sa kinabukasan natin at sa susunod na henerasyon. Diba sa hirap ng buhay, praktikal ang mga tao sa Pinas, kaya sa pagtitipid natin huwag kakalimutan ng bigas. Ang bawat butil ng palay ay mahalaga. Pinagpapawisan ng bawat magsasaka. Ang dapat nating gawin ay magpahalaga upang sapat na bigas makamit ng Pilipinas. Ang bawat butil ng palay ay mahalaga. Pinagpapawisan ng bawat magsasaka. Ang dapat nating gawin ay magpahalaga. Kaibigan yun na lamang, sana ay iyong malaman. Kaibigan, makinig ka ng mabuti. Pasalamat ka, hindi ka pa namumulube. Sa bigas na iyong sinasaing, mapalad ka pa rin at meron kang kinakain. Ngayon ito ang ating takdang aralin. Tandaan, huwag kalimutan parang salawi. Ayan, nakatutok pa din po kayo dito sa Maunlad na Pilipino. Siyempre po na mula sa ating mensahe ng National Rice Awareness Month ngayong Nobyembre. Ngayong Nobyembre din po ay pinagdiriwang natin ang National Organic Agriculture Month, or ito po yung OA Month na kung baka narinig nyo na po, no? It sounds like okay kasi po, okay talaga sa OA, at dahil dyan atin po ibabahagi muli yung ating anunsyo, kaugnay din po nung ating mga naging guest patungkol po sa ating nalalapit na First International Participatory Guarantee System, or ito po yung mahalaga po ito sa ating mga organic farmers. Ito po yung tinatawag natin na PGS. Ayon po sa mga kinatawan ng ating NOAP or yung ating National Organic Agriculture Program, ito po ay naglalayong tumulong, lalong-lalo na nga po, no? Kasi kung hindi nyo po batid, mahal daw po yung proseso ng pagpapacertify na ang ating mga agri-produce ay talagang organic. At dahil po sa programang ito, natutulungan po natin kahit yung mga maliliit po nating organic farmers and fishers para po maka-avail ng certification na talagang tayo, of course, certified organic. So once again po, no, sa darating na last week ng November, so November 20, I think it's the week of November 25. Alam ko it's a whole stretch of activities with regards po, ito na lang po yung i-note ninyo, ang kauna-unahang
International Participatory Guarantee System. Ito po'y sa ilalim ng selebrasyon ng ika-10 OA or Organic Agriculture Month. Ayan po, no? So, narito naman po tayo sa ating unlad komunidad o simply tinatawag po naming UK. Dito po ay katuwang natin ang Philippine Rural Development Project at hatid po sa atin ni Ma'am Bex May Humaw-As, manunulat po mula sa RPC 07 ang topic natin tungkol sa Coconut Congress. Ngayong umaga dito sa Unlad Komunidad, ating sundan ang mga pangyayari sa kagaganap lamang na Coconut Congress sa Iloilo City. Ang nasabing expo ay inilatag para mas matuunan ng pansin ang epekto ng climate change sa industriya ng kape, kakao at coconut. Ang Coconut Congress ang nagbigay ng oportunidad sa mga stakeholders upang mapag-usapan ang mga samot-saring estratehiya sa pagpapatatag at pagpapanatili ng produksyon ng mga nasambit na mga commodities. Isa sa mga aktibong partner ng Coconut Congress ang Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ang Philippine Rural Development Project ay isang proyekto sa ilalim ng kagawaran ng pagsasaka na naglalayong maitaas ang ani at kita ng ating mga magsasaka at mangingisda. Sa pangunguna ng Popa Agriculture Cooperative, ang Coconut Congress ay ginanap mula Nobyembre 6 hanggang 8, 2024 sa Iloilo Convention Center sa lungsod ng Iloilo. Sa temang matatag at napapanatiling agrikultura sa nagbabagong klima, pinagsama ng kaganapang ito ang higit sa 400 na magsasaka, ahensya ng gobyerno, mga agripreneur at mga leader ng industriya mula sa buong bansa upang talakayin ang mga nagbabagong pangangailangan ng sektor. Nagbigay ang mga plenaryong sesyon ng mahalagang kaalaman tungkol sa pag-aangkop ng mga pamamaraan sa pagsasaka sa mga epekto ng pagbabago ng klima, habang ang trade fair at mga exhibits ay nagpakita ng mga makabago at inobatibong produkto at teknolohiya na layuning mapabuti ang mga kasanayan sa agrikultura. Pinagsama ng Project Support Office Visayas ng PRDP ang iba't ibang IRIP sub-projects sa buong cluster na nagpo-promote ng mga produkto ng kape, kakao at niyog sa buong rehiyon. Ipinakita sa exhibit ang malawak na hanay ng mga produkto mula sa kape, kakao at niyog na nagtatampok ng mga kontribusyon mula sa iba't ibang magsasaka at processor. Ang exhibit na nagtatampok ng mga produkto ng coconut ay bukas sa publiko at patuloy na magsisilbi sa mga mamimili hanggang Nobyembre 10. Itinatampok ng kongresong ito ang mga iba't ibang klase at mataas na kalidad ng mga produkto mula sa sektor ng kape, kakao at niyog, at nagsisilbi ring pagkakataon upang mapalaganap ang kooperasyon at paglago sa loob ng industriya ng agrikultura. Isa sa mga nakikilahok sa exhibit ay si Idilberta Sugosyo, General Manager ng Barangay Liptong Small Coconut Farmers Association Incorporated o BLISCOFA. Ang virgin coconut oil o VCO ay isang mabilis na umuunlad at mataas na halaga na produkto mula sa niyog. Higit itong mataas ang kalidad kumpara sa kopra na langis dahil sa proseso ng pagkuha nito. Bilang pinakapuro na anyo ng langis mula sa niyog, nakamit nito ang malaking merkado sa Estados Unidos, Europa at Asya. Sa isang panayam, inahayag ni Sugosyo kung gaano kaimportante sa kanila ang pagsali sa mga trade fairs at expos. Talaga ma'am, happy kami. At saka most of all, nagpasalamat kami sa PRDP kasi nagbigay sa amin ng chance na maka-join ng ganito. Palagi naman ito at salamat din sa PRDP sa mga support na binigay sa BLISCOFA. Yan talaga, na-appreciate namin yan dahil maski yung mga empleyado talagang accommodating. Kaya nga nag-inspire kami na palagi sa PRDP dahil talagang accommodating. At saka yung mag-join ng trade fair, yan ang ways na makahanap tayo ng mga buyers. Ang enterprise sa project na pinanghahawakan ng BLISCOFA ay may kabuuang halaga ng 6,600,851 pesos and 96 centavos. Ito ay nahahati sa mga kontribusyon mula sa pamahalaan ng Pilipinas, kagawaran ng agrikultura, lokal na pamahalaan ng Negros at ng Proponent Group. Para sa iba pang mga proyekto at kaganapan ng DAPRDP, patuloy na makinig dito sa Unlad Komunidad, ang programa sa radyo ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project, Enabling Communities, Expanding Opportunities.
At ayan po ang tungkol sa ating Coconut Congress. Thank you po, Ma'am Bex May. Abangan pa ang mga inihandang bahagi ng DAPRDP. Tutok lang sa Unlad Komunidad. Dito pa rin sa Maunlad na Pilipino, 702 DZAS. At oras na para kilalanin ang ating mga natatanging Farmtastic Pinoys. We're always proud of you. Ito po ay kwento ni Christine Meca J. Ladica. Kasama ulit natin dito si E. Marie Vergara. Kilalanin ang mga natatanging Pinoy na may natatanging kontribusyon sa sektor ng agrikultura. Farmtastic Pinoys! Oras na para sa Farmtastic Pinoys dito pa rin sa Maunlad na Pilipino. Ako ang inyong segment host na si E. Marie Vergara para sa linggo-linggo nating pagtatampok ng mga kahanga-hangang Pinoy sa larangan ng agrikultura. Ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito ay isang licensed agriculturist na ginamit ang kanyang mga natutunan upang simulan ang halal aquaculture venture sa lalawigan ng Palawan. Pakinggan ang kwento ni Christine Meca J. Ladica. Nagmula sa pamilya ng mga magsasaka at mangingisda sa Rizal, Palawan si Christine Meca Ladica. Bata pa lamang ay pangarap na niyang maiangat ang kalidad ng buhay ng kanyang pamilya at komunidad sa pamamagitan ng agrikultura. Ito ang nagtulak sa kanya upang kumuha at magtapos ng kursong agriculture sa kolehiyo. Pinalad din si Christine na mapabilang sa interns ng Mentoring and Attracting Youth in Agriculture o MAYA program ng Department of Agriculture o DA noong 2021. Bagaman isang agriculture graduate, na-assign siya sa Inland Sea Ranching Station ng DA Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR kung saan umusbong ang kanyang interes sa aquaculture. Nag-extend pa siya ng kanyang pananatili sa BIFAR Station bilang volunteer na nakatutok sa isang experimental pond na nagpo-produce ng fingerlings. Bukod pa rito, lumahok din si Christine sa 2021 Go Negosyo Mentoring Program at iba pang capacity building activities ng gobyerno upang mapalawak pa ang kanyang kaalaman tungkol sa bangus fingerling production, grow out at processing. Nang mabalitaan ni Christine ang pagbubukas ng 2022 Young Farmers Challenge o YFC ng DA, dali-dali niyang inihanda ang kanyang startup enterprise proposal na Albaraka World Fish Ka. Halaw ito sa salitang Arabo na nangangahulugang mabiyayang mundo ng mga isda. Ang Albaraka World Fish Ka ay isang agri-enterprise na nakatuon sa paghahatid ng halal bangus, fingerlings at mga produktong isda para sa Muslim communities sa Palawan. Bilang isang Muslim, nauunawaan ni Christine ang kahalagahan ng pagiging available ng mga produktong halal sa merkado, pati na ang mga dagdag na trabahong malilikha ng industriyang ito. Upang matiyak na sumusunod ang kanyang enterprise sa halal standards, sinisiguro ni Christine na halal certified feeds ang pinapakain sa kanyang mga bangus. Itinanghal naman si Christine bilang regional winner sa 2022 YFC. Ginamit niya ang natanggap na premyo upang lalo pang maayos ang kanyang fish pond at makapagtatag ng iba pang pasilidad sa kanyang 2 ektaryang farm. Hindi man makapaniwala sa karangalang kanyang natamo bilang kinatawan ng Mimaropa Region sa 2022 YFC, lubos-lubos naman ang pasasalamat ni Christine sa DA. Pagbabahagi ni Christine sa isang video production ng DA Regional Field Office Mimaropa. Maraming salamat po sa suporta at pagtitiwala po ng DA sa akin. Naniwala po sila na kakayanin ko na man-develop itong area at hindi ko po sasayangin yung tiwalang ibinigay nila sa akin. Makakaasa po kayo na ang Albaraka World Fish Ka ang magiging major supplier ng fingerlings dito sa probinsya ng Palawan.
Nangako rin si Christine na ipagpapatuloy niya ang pagpapaigting ng panawagan para sa halal food production para sa bawat Muslim community sa loob at labas ng bansa. Yan si Christine Meca J. Ladica, Certified Farmtastic Pinoy. Thank you so much, Imari. Ayan po ang ating Farmtastic Pinoy para sa araw na ito. At syempre po, no, sabi po namin sa inyo, narito na tayo sa ating bahagi na Agri-Trivia. Batid ba ninyo? Medyo na iba yung delivery ko. Baka nalito po si, either sa mga naging editors po natin this week. Thank you so much po. By the way, belated happy birthday po kay na Ma'am Eileen, kina President Lucho, sino pa ba? Si Kuya Benjo, of course, na matyaga po, leading po sa ating ngayon, format ng Maunlad na Pilipino sa pag-assist po sa atin, sa ating flow. Belated happy birthday po sa inyong lahat. And, syempre nga po, sige, let's do that one more time. Welcome po sa ating Agri-Trivia segment na Batid ba ninyo? Ayun, mukhang dun mas papasok ng yung atin pong mahiwagang tunog. Batid po ba ninyo? Bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng National Rice Awareness Month, ito po yung mga trivia natin kaugnay sa bigas, palay o kanin sa ating bansa. Alam nyo ba na halos 80% ng ating mga magsasaka ay nagsasaka ng palay? Tunay nga namang ang bigas ay hindi lamang pagkain, ito rin ay simbolo ng kasipagan at dedikasyon ng ating mga magsasaka na araw-araw nagsusumikap upang tayo'y may maihaing kanin sa bawat kainan. Sa pagsulong ng teknolohiya, patuloy namang tumutulong ang mga institusyon tulad ng Philippine Rice Research Institute, PhilRice, isang attached corporation ng kagawaran ng agrikultura. Ang PhilRice ay nagsasagawa ng iba't ibang pananaliksik upang mapataas ang ani at mapababa ang gastos ng mga magsasaka. Halimbawa na lang, ang kanilang hybrid rice varieties tulad ng Mestizo 1 at Mestizo 20. Ang mga binhing ito ay nagbibigay ng 20 to 30% na mas mataas na ani kumpara sa mga tradisyonal na binhi. Ibig sabihin, mas maraming ani, mas maraming pagkain sa pagkainan. At sino ba ang makakalimot sa tinatawag nating Only Rice? Yon, siguro po may napalingon bigla kasi familiar sa kanila ang Only Rice. Naging bahagi na ito ng ating kultura. Pero alam nyo po ba o batid ba rinyo na ayon sa PhilRice, humigit kumulang 6.6% ng bigas ng bansa ang nasasayang araw-araw. Naku, Diyos ko po, kung susumahin, umaabot ito sa mahigit 300,000 tonelada ng bigas kada taon. Kaya naman po, ngayong National Rice Awareness Month, hinihikayat tayong lahat na magtipid sa kanin. Naku po, kasi recently po nagkaroon kami ng medical sa aming tanggapan, medical para po sa mga kawani, at karaniwan po sa mga natatanggap naming payo ng doktor ay magbawas po ng mga ganitong anong bang tamang term? Carbohydrates? Opo, kasi nakaka-apekto po ang sobra nito sa ating kalusugan. So, mabalik lang po tayo, Pagtitipid po sa kanin, ang ating sinusulong, wag po nating sayangin ang bawat butil dahil bawat butil ay pinagpaguran. Mula sa puto, bibingka, hanggang suman, marami rin tayong mga kakanin na gawa sa bigas. Ipinapakita lamang nito kung gaano kalalim ang koneksyon ng bigas sa ating pagka-Pilipino. Yan nga po, Kaya ngayong NRAM, alalahanin natin ang kahalagahan ng bigas. Hindi lamang sa ating mga mesa, kundi pati na din sa ating kultura at ekonomiya. Kaya naman, suportahan natin ang ating mga magsasaka bumili ng lokal at huwag sayangin ang kanin. Be responsible! Ayan po ang ating batid ba ninyo para sa araw na ito. Muli,
Maraming salamat sa oportunidad na kayo ay aming mapaglingkuran. Ang MNP ay programang pangradyo hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Agriculture and Fisheries Information Division. Kajan! Narito po ating pagkain kaisipan para sumahin ito mula sa Kawikahan, Kabanata 16, Talata 18. Ang maliit na halaga ay mabuting paraan ng higit na mabuti sa yamang buhat sa kasamaan. Happy birthday! Thank you so much po, Kajan. At mula po sa DA, inyo pong napakinggan ang edisyong ito ng Maunlad na Pilipino dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ito ay mahimpilan sa Ortigas Center, Pasig City at kasapi po sa KBP o ang kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nagpapasalamat po kami sa aming DZAS family na katuwang po sa bawat episode kabilang ang isang ito. Siyempre po sa inyong mga taga-subaybay, mga ka-agri, mga tagapagsulong po ng ating mga magsasaka at mangingisda. Maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin. Next week ulit ha. Magbabalik ulit ang MNP next Saturday 5 to 6 in the morning. At syempre po, katuwang lahat ng aming masusugid, masisipag na mga kasama sa programang ito kabilang syempre si Ka John Enriquez, Imari Vergara, Ira Cruz para po sa batid ba ninyo. Ako po si Ella Arsiaga. Okay lang po ba mag-birthday muna? Hanggang sa muli po at katulad ko, enjoy the rest of the weekend! Happy birthday just for you! Maunlad na Pilipino sa 702 DZAS Radyo TV, Agapay ng Sambayanan.